Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon pong gabi ay magluluto po tayo ng torta. Masarap po ito dahil paborito ko rin ito. Ngayon mag-iihaw po tayo ng talong. Wala po kasi ako nabiling mga malalaki. Kaya pwede na rin itong maliliit. Umpisa na po tayo mag-ihaw. Ito torta po tayo. Atin muna itong iihawin. Kailangan lang po talaga nito. Medyo matyaga kayo. Wala eh. Pag hindi kayo makakagawa ng torta. Pero sandali lang naman yung pagluluto nito. Pipit-pitin lang po natin para makita natin kung naluluto. Ito po ay mga 12 piraso. Pero kailangan binabantayan din po ito para huwag masobran sa pagluluto. Dahil pag tinasobran sa pagluluto, mahirap pong magtalop. Nasasama yung mga laman. Nagamit po ako din ng tong kasi napapaso yung aking kamay. Lalagay ko lang po din sa aking plato. Kaya siya nga po pala, maibalita ko sa inyo. Papasalamat po ako ng marami kasi nasa 3,770 na po yung aking watch hour. Malapit na po akong 4,000 dahil ang aking pong subscribers ay nasa 1,640 na po. Sana wag po kayo magsawa na mag-subscribe, mag-like sa aking channel para ma-eligible ako sa YPP. 27 points na lang po mahigit yung aking hinihintay. Siguro mga ilang araw pa po yun. Kukuha ko na yung 4,000. Tapos hihintayin ko na lang kung kailan ako i-approve ni Lolo YouTube. Maraming po uling salamat sa inyo. Hindi po ako nagsasawa. Diyos na lang po ang bahalang gumanti sa inyong lahat. Iski po dun sa mga malilit na YouTuber na nagsisikap makakuha ng 1,000 at saka 4,000 na watch hours. Tiyaga lang po tayo, laban lang sa mga subscribers ko. Nagagalak ako. Naghihintay na lang po ng grasya. Kaya po, ulitin ko, maraming pong salamat sa inyo. Pag passion yung ginagawa nyo, masaya po yung kalooban ninyo. Pag naiisip nyo yung kagustuhan yung ma-attain yung inyong karir o kung yung gusto ninyo. Parang katulad ko po nung ako'y nag-aaral. Palibas wala naman po kaming kakayanan na pag-aralin ako ng aking magulang. Dahil sa probinsya nga po ako lumaki. Sa pagsisikap ko po ay ako'y nag-working student. Tatrabaho po ako sa club sa gabi. Makisili po ako ng pagkakataon na makapag-aral sa eskwelahan. Humingi po ako ng pahintulot dun sa aking amo na bigyan ako ng pagkakataon na makapag-aral sa hapon. Kasi pasok ko naman po mag-uumpisa ako ng alas 12. Matatapos po ng mga alas 6 o alas 7 o minsan lumalampas pa dahil depende po sa subject na yung kukunin. Pinahintulutan po ako, binigyan ako ng pagkakataon para makatapos. Pagka summer naman, nagko-cross enroll po ako para lang makatapos. Talagang tiyaga. May asawa na po ako may anak ng isa. Maliit pa. Nagtiyagaan ko talagang mabuti po. Doon pa na ikukwento lang sa inyo. Hindi po ako nagyayabang. Gusto ko lang po magkaroon kayo ng inspirasyon. Dahil mahirap po talaga ang may pangarap. Pero pag wala kang pangarap, wala kang maaabot po ng mangyayari po sa buhay mo. Isa ko yung mapangarapin dahil binata pa po ako. Diba wala nga akong trabaho. Kahit ano, pinapasukan ko para lang ako kumita ng kahit na maliit na pera. Nagtatanim po ako ng luya. Nagbubuhat po ako ng palay para na kumita ng 2 piso sa isang kaba na hinahakot o kinakarga. Minsan nagdadalawa ako di para pumita ako ng 4 piso. Pag ako'y nakakita na ng mga 6 o 10 piso, tatakbo na po ako niya sa palengke. Bibili na po ako ng isang salop o kay galunggong. Magkano lang ang galunggong nung una? 6 pesos ang kilo. Panahon namin. Nakapag-uwi din man ako mga, sabihin natin na kalahating kilo lang o kaya 1/4. Di marami-rami na rin yun. Meron na rin kami pang ulam. O kaya yung isdang hiwas. Ang kapiling lang namin po na ang aking lola. Napakabait po ng aking lola. Talagang pinagtiyagaan kaming alagaan. Kinupkup kami. Dahil naging broken family po kami kasi noon. Yun ang masakit na alaala na naranasan ko po. Kaya hindi ko na ginawa sa aking pamilya. Alam kong mali. Kung mali, ba't ko pa gagawin? Di para din ako pumukpok ng bata sa ulo ko. Kaya nagsikap, nakagraduate. Kumuha po ako ng BSBA, major in accounting. Hindi natapos ko naman po. Tapos ako'y, kahit yung walang karanasan, naglakas loob lang na mag-empleyo. Kahit pa paano, kahanap lang ng trabaho. Late pa nga po yung aking anak. Kabutihang pala din, nakuha naman po ako. Talagang may awa po ang Diyos kahit pa paano basta nagsisikap ka. At nagpupunyagi ka, tutulungan kanya, hindi kanya pababayaan. Basta lagi ka lang tatawag sa kanya. Kahit na maliit na sweldo, pinagtiyagaan ko kahit pa paano. Magkakas-advance ka muna para makaraos ka pa, bili man lang ng gatas ng anak mo. Katapos hindi pa nga dumadating yung sweldo halos wala na rin natitira sa nikita mo dahil nautang mo na. Ganun po kahirap. Talagang kung naalala ko yun, kasi na ako'y naluluha. Talagang masakit po yun. Ano na po yung aking naluto. Yun naman po ay ating babalatan yung talong. At pong itapat sa tubig para mahugasan.
Unti-unti nating tanggalin yung balat ng talong na ating iniihaw. Medyo parang may aroma na kakaiba kaysa doon po sa inilalaga. Kasi parang lasang tubig yung inilalaga. Kaya ako nagtsatsaga na mag-ihaw. Bagay nakasanayan ko na po yan. Wala pa nun. Ako'y binata na nag-uumpisa magluto. Anong dali pong balatan pagka hindi masyadong luto. Kasi pagka lutong-luto, nasasama po yung laman. Hindi katulad yung hindi man masyadong luto. Basta tunog lang po yung kanyang balat. Madali pong matanggal. Kasi minsan pagka may butas-butas, may uod na po yung sa loob. Sabi nga ay kadiring kainin, di po ba? Pero sabi naman ng ibang matatanda, pampaganda raw po yun ng boses. Hindi ko lang alam kung totoo o hindi. Sana gumanda na rin yung boses ko. Sana nakikita ito sa video ko kasi hindi ko po nakikita. Hindi po selfie yung nakaumang na video sa akin kundi yung rear camera. Pagka pang selfie, i-adjust mo kung ang selfie o yung front camera. Sa maniwala po kayo sa hindi. Nung una, hindi ako talaga marunong mag-edit sa kanya. Saka gagawa ko sa loob ng isang taon, aba ay natuto po ako. Saka sa pagre-research, kumbaga magandang training. Nag-explore ako, inaalam lahat yung mga pwedeng malaman. Ganun po kasi ako eh. Kasi lahat po pinag-aaralan ko. Mapa tubero, mapa karpentero, mapa mekaniko. Basta kung ano pa yung maisipan ko maganda sa akin, gusto kong pag-aralan, pinipilit kong matutunan at di ako marunong. Katulad sa pagmemekaniko, hindi man ako talaga marunong pero nung nagka-taxi po ako, lahat pinag-aralan ko para lang matuto ko. Kasi meron akong negosyo eh. Ganun po ang tao dapat, marunong mag-explore. Kaya lang, itong sa pagluluto, hindi rin po ako marunong magluto nung una. Diba, sa hilig ko, nag-aaral din ako sa patingin-tingin sa lola ko, sa biyenang ko. Ito ko nga po nakakatawa eh. Nung ako high school, hirap na hirap ako sa math. Talagang hindi ko maintindihan kahit anong gawin ko. Para akong nasisiraan ng ulo. Ano ba itong mga XY na ito? Nung ma-realize ko, merong professor na nagturo sa akin sa kolehiyo. Isipin po nyo na exempted ako. Hindi ako makapaniwala dahil madali ko lang intindihan dahil tinuro ng maayos. Ganun lang yata sa pagtuturo ng math. Kaya ituturo lang sa iyo maayos. Hindi yung basta XY, ganun. Pero talagang sa iba, mahirap po ang math. Yun na po, gagawin natin yung peeling ng ating torta. Atin pong alisin yung sabaw. Namang isa. Set aside po muna natin ito sa sabaw. Atin pong durugin yung laman. Lagay po natin dito. Ang liliit na sardinas ngayon. Nung mga panahon ko, 30 lang yung isang lata ng ligo. Aba, 6 na piraso ang laman na malalaki ang ganito. Kasi na sa aming magkakapatid, 6 kami. 5 magkakapatid at saka yung lola ko, 6, tigi-tigisa kami. Nakakaraos po. Ngayon, sus Mariosip. Ang liliit ng sardinas. Durugin po. Set aside muna po natin. Lagay po tayo ng 3 kutsarang harina. Lagay po natin yung carrots. Lagyan po natin ng 1 itlog. Tapos natin pong haluin. Lagyan po natin ng iodized salt. Mga 3/4 lamang. Gadgaran po natin ng Knorr shrimp. Natin pong haluin. Lagay po natin yung dahon ng malunggay. Nugasan ko po ito mabuti. Yan, haluin po natin. Kailangan mag-combine po yung lahat ng ingredients. Lagyan po natin ng granules. Atin pong tikman kung okay na yung lasa. Tama-tama. Okay siya. Set aside po muna natin. Ating asikasuhin ay itong talong. Batiin po natin yung 4 na itlog. O depende kung kaya niya yung 12 talong. Yan din po natin ng granules yung itlog. Yan po natin ng konting asin yung mga talong para magkalasa rin. Saka granules po. Konti lang naman. Set aside po natin ulit. Kailangan mas malapad yung ating gagamiting sandok. Lagay po natin sa itlog. Maglalagay na po tayo ng mantika sa kawali para maluto po natin yung torta.
Para mas madaling magluto ng torta pagka medyo maliit yung talong kasi nasasandok mo sa ilalim. Atin pong banlian yung ibabaw para maluto din yung itlog sa ibabaw. Magkabit-kabit sila. Magkapit-kapit. Yan. Yan, hawakan lang po natin yan. Yung napapasok ako. Siguro gagamit ako ng tong. Baligtarin po natin. Yan. I-medium lang po ninyo yung apoy para huwag kayong masunugan kaagad. Atin pong silipin kung luto na. Yan. Patiktikan po muna. Yan, kaganda. Finished product po ng aking nilutong torta. Masarap po ito. Subukan din po ninyo. Saka sana po huwag kayong makakalimot na mag-subscribe at mag-like sa aking channel para updated po kayo sa lahat ng video na i-upload ko. Maraming salamat po.